a graduate of Doctor of Medicine from Southern University, College of Medicine, Cebu City, a physician surgeon by practice and a member of the UP-PGH Foundation for the Advancement of Surgical Education. Alam nyo naman po siguro ang surgeon, ha? Okay. Presently, the head of the Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis Clinic from Southern Negros. Saan po bang Southern Negros? Malapit po ba to? Malapit lang. Kasi nga, si Doc nakarating dito eh. O, di ba? Malapit, malayo. O, malapit. Okay? Medical Officer 4 of Lorenzo Psycho District Hospital, 6th District of Negros Occidental, and Chairman of the Laboratory Services of the same hospital, became a member of DXN on April 13, 2007, actively serving DXN in various capacities since 2008, and also promotes alternative and preventive medicine. And present, he and his wife, Mercy, are now, sa inyo pong kaalaman, ang ating pong pambansang doktor. Imagine, no? Hindi lang po sa pagtuturo at pagbibigay kaalaman about sa ating mga DXM product, palakpakan po natin kasi siya po ay isa pong Service Center Director of DXN Libertad Bacolod. Palakpakan naman natin si Doc. I-announce ko na rin, bago ko po papuntahin si Doc, kayo po ay invited sa kanya pong opening ng kanyang pong Service Center Director sa July 19. Very welcome po kayong pumunta dito po sa Libertad Bacolod. Sagot na po ni Doc yung pagkain. Bahala na po paano tayo pupunta. Sabi nyo, malapit, di ba? O, si Doc nga nakapunta rito. Hindi po. Ang objective po natin yon ay baka meron po kayong pamilya, kamag-anak, kaibigan, at least ang makakapagbigay po ng inyong serbisyo ay ating pong doktor. So muli, pasaganahan po natin ng maraming palakpak, our Service Center Director, at the same time, our Dr. John Vic Caakway. Salamat po, Sir Mel. Good morning! I'm so happy na makarating ako sa Las Piñas and maibabahagi ko sa inyo ang mga nalalaman ko tungkol sa magandang kinabukasan at mga magandang naidudulot ng mga produkto ng DXN para sa atin. So, ang ating programa para sa hapong ito ay hindi po gano-therapy. Ang iba nagsasabi, a-attend kami ng gano-therapy ni Dr. Caakway. Pero hindi po ito gano-therapy. Ang ating session ay tinatawag nating product presentation. Okay? So, ang ating product presentation, ang layunin nito ay maisiwalat, maipaalam sa inyong lahat ang bawat mga bagay na naitutulong ng bawat supplement sa katawan ng tao para makaiwas tayo sa sakit. Okay? So tatalakayin po natin isa-isa yung mga supplements o mga pantusto sa katawan. Dahil ang ating motibo para sa hapon na ito ay hindi tayo magkasakit. Okay po? Meron pong tatlong phase ang ating product presentation. Tatlong phase. Ngayong hapon tayo ay phase 1. Unang pahina. Sa unang pahina ng pag-aaral natin, atin lang pong kikilalanin ang mga produkto. So wag po kayong magtaka kung bakit hanggang doon, parang bitin naman yan. Dahil meron pa tayong phase 2. Kung ang phase 1 ay pagkilala, ang phase 2
ay yung paggamit. Ano po? Ang paggamit. Ano naman ang phase 3, Doc? Yung phase 3 naman po ay yung siyang pag-share. Paano nyo isa-share? Nandiyan na yung pag-recommend kung ilang dosage, kung ilang tableta, kung ilang kapsula sa phase 3. Hindi po natin pinagsasabay-sabay lahat yan. Kasi parang sa pagkain, kapag ating ipinagsabay-sabay, maiimpatso tayo. At imbes na matutunan natin lahat, tayo mawiwindang at malilito. Kaya tayo po ay step by step. So sa hapon na ito, phase 1. Sa susunod, magkakaroon tayo ng another opportunity, phase 2. At sa di katagalan, kukumpletuhin natin phase 3. Ano po? So handa na po tayo sa phase 1? So ang phase 1 ay ano nga po? Pag-unawa at pagkilala sa mga produkto. So simulan natin. Ang ating ngayong product presentation ay may title na Healthy Everyday, the DXN Way. Araw-araw ay malusog sa pamaraan ng DXN. Okay? Doon sa aklat na Healthful Living, chapter 6, page 24, paragraph 1. Ano po? Isang aklat. Ang title ng aklat ay Healthful Living. Sa chapter 6, pahina 24, paragraph 1. Sabi, proportionately, as nature's laws on health are violated, the mind and soul become weak and feeble. Physical suffering is sin. This is a result of human beings corrupting themselves. Yan po ang katotohanan. Gusto ko pong ipaalam sa inyo mismo ang katotohanan. Wala pong dapat sisihin kung tayo ay magkakasakit o magkaroon ng sakit. Dahil lahat ng sakit na ito ay hindi gawa ng ibang tao. Ito ay pansarili nating gawain. Huwag na po tayong magbintang sa iba. Nagkasakit ako dahil sa biyanan ko Sasabihin ng biyanan mo, anong pakialam ko? Di ba? Kasi nag-serve ka ng lechon Ang lechon ba, pag pinakialam mo, kinain mo, kung hindi mo kinain yung lechon, magkakasakit ka? Hindi. Hindi. Kasi, ang sarap ng ice cream masarap, pero pag hindi mo pinakialaman, hindi ka magkakadiabetes, di ba? So, doon pa rin, sa atin pa rin ang gagaling ang lahat ng pagkakamali. Sabi nga, proportionately, kung gaano natin ginagawa, pag ating binabalewala ang mga batas ng kalusugan, ganon din, nanghihina tayo. Dahan-dahan tayong nanghihina. At nakikita natin na tayo ay nagkakasakit. Hindi po natin ito maaaring ibintang sa iba, kung hindi sa ating sarili. Maliwanag po? Mukhang ayaw nilang Ano ba ito? Lecture? Lecture ni doktor? Grabe, patama ka agad. From the same book. Doon pa rin sa aklat na Healthful Living, chapter 11 naman po, pahina 52, paragraph 2. Sabi, many persons complain of their illness and suffering, the discomfort it brings, and they seem to feel they are mistreated by God. But no, they are alone responsible for the sickness they endure. Panginoon, bakit mo dinala ito sa akin? Bakit mo ako binigyan ng kanser, Panginoon? Ganun, di ba tayo? Ano namang kinalaman ng Panginoon, ng Diyos sa atin? Nagka-cancer tayo kasi kain tayo ng kain ng kung ano-ano. Ang dami nating bisyo. Hindi tayo natutulog ng tama. Ang sabi sa ating mga
mga mature na, dapat meron tayong 8 oras na itulog. May iba sa atin, 4 na oras, 2 oras na lang natitira. Oh. Magdamagan tayo, di ba? Oh, magdamagan sa Tagay! Ayun. Tapos pag nagkaroon ng cirrhosis o cancer sa atay, sasabihin, Panginoon, bakit mo pinahilintulutan na magkaroon ako ng cancer? Aba, ngayon sinisi mo pa yung Panginoon. Na hindi naman, ang sabi diyan, ikaw, you alone are responsible for the sickness that you have. Okay? Okay, so huwag tayong magreklamo. Dahil nung wala pa tayong karamdaman, ay parang binabaliwala natin ang ating katawan. So kung may dumating na sakit sa katawan natin, huwag tayong magreklamo kasi kagagawan natin yun. At huwag po nating isisi sa kamay kapal. Okay? Alam niyo po, sabi, health is like money. Parang pera. Ang kalusugan ay parang pera. Hindi natin naaalala ang kahalagahan nito hanggat mawala ito. Hindi mahalaga sa atin ang kalusugan habang nandyan. Pero kapag nawala ang kalusugan, hanap tayo ng hanap. Parang pera ba? Nawalan tayo. Yung isang araw milyonaryo, daming pera, gastos dito, gastos doon. Kinabukasan, wala. Diba? Tapos magsisisi. Sana inipon ko. Yung pagsisisi, palaging nasa huli. Ano po? Kaya tandaan, ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay ang kayamanan ng kalusugan. Bakit? Kapag nawala ang iyong kalusugan, hindi ka makakapagtrabaho. At kapag hindi ka makakapagtrabaho, wala kang hanap buhay. Maliban na lamang pag malami kang alalay. Di ba? Ganun pa rin. Kung ang alalay mo na nakawan ka ng pera, wala rin. O, di bali na, nakawan ko ito. Bedridden naman O, di ba? Maraming nangyayari na ganun. Kaya, bigyan ng pahalaga ang inyong kalusugan. Pag nawala yan, mahirap na. Ang iba, nagdadalawang isip, nag-aalangan. Bakit? Hindi sila makapagpili. Hindi nila mapili kung saan sila. Kalusugan ba o gamot? Ang iba sa atin, alam niyo po ang nangyayari. Pagdating po ng ating retirement, ang ating mga benepisyo at yung tinatawag nating, anong tawag doon pag nag-retire ka? Pension, ay napupunta lamang sa paggagamot. Totoo po? Gagapurit na pension galing sa SS o sa GSIS, tapos ibibili mo pa ng tinatawag na maintenance. Di po ba? Ayun. Kaya, ngayon pa lang, mag-isip tayo. Habang hindi pa tayo napapapunta sa puntong yaon, ay dapat tayo isipin natin, balansehin natin. Kaya nga sa negosyo, may tinatawag na cost, risk, and benefit. Mahal ba? Oo nga, mahal nga. Pero, ano bang benepisyo makukuha ko nun? May risk ba? Pag ang sasabihin mo, tsaka na ako, maghahanap buhay muna ako ngayon, pabayaan mo yun, wag mo, ano lang yan pandagdag lang yan, panggastos at pandagdag lang dyan sa gastusin at budget ang DXN, wag muna ako mag-DXN. Mag-ipon muna ako. Nag-ipon ka. Dumating ang panahon sa pag-iipon mo, hindi mo naalagaan ang iyong katawan, nagkasakit ka, nagkaroon ka ngayon ng paggagamot. So, ang cost ng paggagamot, mura o mahal? Mahal. Ano ang risgo? Ano ang banta? Kahit anong gamot mo, mamamatay ka pa rin. At hindi ka gagaling. Sinong gumaling dito sa high blood? Taas ang kamay. Wala. Alam ko, walang magtataas ng kamay. Bakit? Dahil kung totoong gumaling ka sa iyong high blood, dapat wala kang maintenance. Alam mo, minsan, yung ibang mga kasamahan nating mga doktor, katulad ko,
medyo may pagkasinungaling. Gagaling ka niyan. Inumin mo itong gamot na ito, gagaling ka. Pero hindi. Kinabukasan sabi mo, bakit ganun pa rin pakiramdam ko? Sasabihin ay mag-maintenance ka. Kung totoong gumaling ka, bakit araw-araw may maintenance ka? Ibig sabihin, hindi ka gumaling. Ano po? Benefit. Anong benefit ng gamot mo? Anong benepisyo na dinulot ng gamot mo? Paggagamot sa'yo? Wala. Ano po? Ganun pa rin. Nagkakaroon ka ng tinatawag natin na side effect sa katawan, nasisira lalo ang katawan mo. At sa huli, sasabihin mo, sayang, imbes na ininvest ko yung aking pera sa DXN, na i-invest ko tuloy sa St. Peter. Tingnan nyo po, ganun po yun ang problema. Di po ba? Yes, may iba sa atin sasabihin, hindi, ganun pa rin, kailangan pa rin magpatingin sa doktor. Tama po, kailangang magpatingin sa doktor. Pero mas magaling kung hindi pala palaging magpapatingin sa doktor. Sabi, yes, maintaining your health seems expensive. Ayaw kong mag-DXN. Kasi ang pag-maintain ng aking kalusugan, ganun din pala, malaking investment din. Oo, tama. Pero pag pumunta ka sa doktor, ganun pa rin, dodoble ang iyong gastos. Ganun pa rin. Yung tatay ko dinialysis Kasi pinilit ng doktor mag-dialysis, namatay pa rin. May nakuha ba kami? Wala. Namatay ang tatay ko sa pagdadialysis. Ang doktor, may nakuha? Oo, limpak-limpak na pera. Kasi kahit comatose na, idadialysis pa. Biro mong kawalangyaan yun. Di ba? Kaya ganun yan. Huwag nating inayin na dadating hantong tayo dun sa punto na pupunta tayo sa doktor. Kung loko-loko din ang napuntahan mong doktor, yung sasabihin sa'yo, ito, maraming pera to. Mareresetahan ka sa isang katutak. Di ba? Ganun din. So, isipin po natin, saan po kayo mag-i-invest? Sa inyong kalusugan? Sa panahon na hindi pa kayo nagkakasakit? O dun sa gamot kung saan nagkaroon na kayo ng sakit? Pero, walang assurance na ikaw ay gagaling. So, tatandaan po natin yan. Dito po sa aklat ng isang doktor, si Dr. Ray Strand, ring doktor of medicine. Alam mo, ang pagkakamali ng ibang doktor, nilalait na nila, pag halimbawa, katulad ko na doktor din, ay seminar ng patungkol sa mga herbo at alternative medicine. Ang tawag sa amin, mga sira-ulo na doktor. Quack daw. Pero sir, hindi ako tatanggap na quack doktor ako. Bakit? May lisensya po ako. Graduate ako ng doktor, surgeon ako, nag-training ako sa UP. Pero nakita ko po ang kagandahan ng herbos. Kaya hindi po ako quack. Kaya hindi ko gusto yung halimbawa, may doktor, lalaitan kami. Ano bang pinasok mo? Pinasok ko kasi ayaw kong mamatay kaagad katulad mo. Ito, doktor din. Si Dr. Strand ay isang doktor sa Amerika. Sabi ni Dr. Strand sa kanyang aklat, what your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you. Sabi niya, dun sa aklat na niyan, yung hindi alam ng doktor mo tungkol sa medisina, sa nutrisyon, yan ang papatay sa iyo. Sabi niya, ni Dr. Strand, nutritional supplements are primarily designed to provide essential vitamins, minerals, and antioxidants, other nutrients that you may not be getting from your diet. Ito pong mga nutritional supplements na ito, hindi sila gamot. Pero tinawag silang supplement, ibig sabihin, pantustos, pangdagdag, pantustos, suplemento. Bakit? Dahil 99% ng lahat ng sakit ng tao ay hindi dahil sa mikrobyo.
1% lang ang sakit ng tao na dahilan ay mikrobyo. Pero ang 99% ay dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Malnourishment, kakulangan sa nutrisyon. Hindi mo alam, doktor, hindi naman ako payat, hindi naman ako mataba, katamtaman ng katawan ko. Hindi nasa katawan yan. Hindi mo alam. Hindi mo alam, baka malnourished ka, kinukulang ka. Ba't kaya ako madaling makasagap ng trangkaso? Sasabihin mo. Ba't kaya dadapuan ka agad ako ng sakit? Mabilis akong dapuan ng sakit. Hindi mo alam na dahil ang nutrisyon mo ay kinukulang ka, kaya madali kang magkasakit. Yan po. Kaya po ang mga supplements, yan po ay ating iniinom dahil hindi dahil tayo may sakit, kundi ayaw nating magkasakit. I want to put that in the correct perspective. So please, I'm going to put that in the correct perspective. We do not take supplements because we are sick. And supplements are not medicine. Ang suplemento ay hindi gamot. Ito po ay suplemento na inipapasok natin sa ating katawan para kung anuman ang kung anuman kulang ay siyang mababago, maisasaayos, at maibabalik ang ating tunay na kalusugan. Naintindihan po? Malinaw? Kaya ako, ayoko yung narinig ko na nangangati ang tenga ko pag tinatanong ako, Doktor, anong gamot ng DXN? Wala po kaming gamot. Punta po kayo sa ospital kasi nandun yung gamot. Pero dito sa DXN, wala po kaming gamot. Ang amin dito ay supplement. Dahil ang gusto namin, makoreksyonan yung mali sa iyong katawan. At pag nakoreksyonan yung mali sa katawan, lulusog ka, gagaling ka. Pero ang may gawa nun, yung katawan mo mismo, hindi yung supplement. Ang problema, kapag malusog na, nakakalimutan na ulit ang DXN. O, pag malusog na, nakakalimutan na ulit ang DXN. Balik na naman sa bisyo. Ayun ang napakasakit. Ano po? So, dagdag ni Dr. Strand, there is significant amount of accumulating scientific research that supplementing your diet with nutritional supplements can provide immense health benefits. Malaking benepisyo kapag kayo ay nag-supplement. Ngayon pa, na araw-araw, hindi natin nakukuha ang tamang nutrisyon sa ating pagkain. Paano ko nasasabi yun? Sa umaga, kapet pandesal. Sa tingin nyo ba, kompletong nutrisyon yun, yung kapet pandesal? O sa tanghali, tamad magluto, so Jollibee. Andiyan lang ang Jollibee, kitang-kita. O doon tayo sa Jollibee, tinatamad ako magluto. Mag-Jollibee tayo. O, di ba? Hotdog, itlog. O anong nutrisyon ang nakukuha mo dyan? Di po ba? Kaya kailangan na nating tustusan ang ating katawan ng kakulangan. Ito ay magbibigay ng pantustos sa kakulangang hindi natin nakukuha sa araw-araw nating pagkain. Bakit kailangan ulit nating magtustos? Dahil ayaw nating magkasakit. Hindi dahil may sakit ka na. Ang dahilan doon ay ayaw mong magkasakit. Malinaw po. Dapat ganun ang direksyon natin bilang DXN, ha? Hindi yung kung meron ka ng cancer at hindi ka na makalakad, tsaka ka mag-invest ng 300,000 sa DXN. Ay, maling-mali po. Doktor, marami akong pera, pagalingin mo lang ako. Tapos tingnan mo, yung cancer niya, kalat na sa buong katawan. Wala na yun. Wala na. Ngayon ka mag-invest sa katawan mo habang wala ka pang karamdaman at hindi pa malala ang iyong nararamdaman. Dahil sa panahon ngayon na hindi pa malala ang iyong karamdaman, pwede pa yang i-reverse, ma-reverse.
Pero dumadating ang panahon kung saan pag naging malala na ang iyong karamdaman, hindi na iyon reversible. Kapag dumating sa punto na hindi na reversible, ang tawag doon ay terminal. Wala na po. Pag sinabing terminal, hanggang diyan ka na, di ba? O pag terminal, hanggang diyan na. Huwag po nating hintayin na gano'n ang mangyari sa ating katawan. Okay? Ito po, sa aklat na Ministry of Healing. Sa aklat na Ministry of Healing, page 126, paragraph 4. Sa Ministry of Healing na aklat. Sabi diyan, by the use of poisonous drugs, many bring upon themselves lifelong illness, and many lives are lost that may have been saved if only natural healing were used. Sa paggagamit po natin ng mga nakakalasong gamot. Diyan, malinaw. Nakakalason na gamot. Marami sa atin ang nagdadala ng ating kamatayan at pangmatagalang sakit. Dahil itong mga gamot na ito may tinatawag na side effects. At itong mga side effects na ito, gagaling ka lang sa isang bahagi ng katawan mo, pero yung sakit mo ay ililipat niya naman sa kabila. Katulad ng kapag kayo ay inom ng gamot para sa high blood. Ang inyong high blood ay nawawala, pero sa kalaunan, nasisira naman ang iyong kidney. Gaya ng nangyari sa aking ama. May sakit siya sa puso. Binigyan siya ng mga gamot para sa sakit sa puso, para bumaba ang high blood, ganon. Pero sa huli, namatay pa rin siya. Ano, sa sakit sa puso? Hindi. Sakit sa kidney. Bakit? Nasira yung kidney dahil sa paggagamot Ganyan yon. Ang iba sa atin, matitigas ang ulo. Bakit? Sasabihin, hindi ko kailangan mag-supplement. Lalong-lalo na, hindi ko kailangan ang DXN. Ganon. Pero pag nagkasakit ka na, yung pera mo, ubos din sa paggagamot. Kulang pa. Di ba? Ganon. Kaya, dito, again, sasabihin ko, think about your investment. Pag-isipan mo kung saan ka mag-i-invest ngayon. Ngayon bang malusog ka pa? O yung may sakit ka na? Isiping mabuti. Ngayon, meron po tayong apat na bagay galing sa Harvard University. Ito po ay galing sa Harvard University. Maaaring hindi nyo po binibigyan ng diin o hindi nyo binibigyan ng madiin na konsiderasyon ang sinasabi ko. Pero dadating ang panahon na sasabihin nyo ay tama pala sinabi ng doktor. Doon sa Harvard Health Publication ng Harvard University, sabi doon, bakit kailangan nating magtustos o magdagdag ng supplement sa ating pagkain? Ang una-una pong dahilan ay, sabay-sabay po nating sabihin, number 1, go. For nutritional balance. Sabi ko nga kanina, as I have said earlier, 99% of all our diseases ay because of poor nutrition or nutritional imbalance. 99% ng mga sakit, katulad ng high blood, ng diabetes, sakit sa baga, sakit sa kidney, colon cancer at iba-iba pa, prostate cancer at iba-iba pa, sakit sa pancreas at iba-iba pa. Yan lahat ay dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Bakit? Kapag hindi sapat ang nutrisyon ng tao, nanghihina ang ating katawan. Hindi natin kakayaning magdepensa. Kapag humina ang depensa ng katawan, anong mangyayari? Mas madali tayong magkakasakit. Ganun po.
Kaya napakahalaga ng sapat at kompletong nutrisyon. Number 2 po, pakibasa, go. Para maging mabagal ang pagtanda. Oh, totoo yun. Alam niyo po, natatawa kayo sa akin, pero sasabihin ko sa inyo, bakit tayo nabibilis ang pagtanda? Dahil sa kakulangan ng nutrisyon, mabilis na namamatay ang individual cells ng katawan. Kapag mabilis ang pagkamatay ng individual na cells ng katawan, mas mabilis tayong tumanda. At kapag napapabilis ang ating pagtanda, syempre, mas napapabilis ang ating pagkamatay. Totoo po. Kaya kailangan mo ng supplement katulad ng vitamin A, vitamin D, at vitamin E na siyang mga anti-aging vitamins. At meron tayo niyan dito sa DXN. Dahil itong vitamin A, D, at E ang siyang tutulong para mapanatiling malusog ang inyong cells at hindi tayo kaagad tatanda. Hindi ko sinasabi na hindi tayo mamamatay. Hahantong tayo sa kamatayan. Pero yung nag-aalaga sa kanyang katawan ay mas hahaba ang buhay kesa doon sa hindi nagpapahalaga sa kanyang katawan. Number 3 po, pakibasa. To avoid stressful compromise to our immune system. Merong tinatawag na stress. Ano po ang stress? Saan po ang stress? Siya po, stress? O nga, tingin ko nga. Ano ang stress? Sige nga po. Ano ang stress? Dapat malaman natin ang totoong definition ng stress. Sobrang pagod. Anong uri ng pagkapagod? Ang pagod na hindi ka makapag-isip at hindi ka makagalaw. Pag sinabi mo ikaw ay pagod, ngunit nakakapag-isip ka pa ng iyong gagawin, hindi yun stress. Pero kapag ikaw ay pagod at hindi mo alam ang gagawin, yan ay stress. May mga panahon na sasabihin natin, ayaw kong mag-isip. Ibig sabihin nun, stress ka na. At yung stress na yan, ang number 1, pangunahing magbabagsak ng tinatawag mong immune system. Ano po ang immune system? Ano po ang immune system? Mahalaga sa bawat DXN member na malaman kung ano ang immune system. Sasabihin ng mga tagalabas, immune system kayo ng immune system. Ano ba yun? O sige nga. Ano yun? Doktor ng katawan? Saan ang pamaraan? Doktor pala ng katawan mo eh. Ba't ka pa pumupunta sa doktor? May doktor ka pala sa katawan mo eh. Ano? Siguro ang pinaka malapit at pinaka mas naintindihang definisyon ng immune system ay yan ang ating panangga sa katawan. Yan ang ating depensa ng katawan. Na kung mataas ang immune system, malalayo tayo sa sakit. Kapag nanghina ang ating depensa o immune system, madali tayong magkakasakit. Ngayon, may nagtanong sa akin noon, pilosopo din. Doktor, alam mo, hindi ako naniniwala na may immune system. Yan ay gawa-gawa nyo lang para takutin kami. Anong sabi niya? Alam ko may utak ako kasi nakapag-isip ako, sabi niya. Alam ko na may baga ako kasi humihinga ako. Alam ko na may puso ako kasi nararamdaman ko ang tibok. Oh, sabi niya. Pero saan ang immune system? Saan nga ba? Sa katawan. Ang laki ng katawan. Saan? Saan? Ha?
Layo naman sa isip. Buong katawan. Saan? Sa buong katawan. Ayun. Ayun. Yan. Meron bang bulalo dito? Nakakain kayo ng bulalo? Ano bang kinakain nyo sa bulalo? Yung utak ng buto ng baka. O tayo, pag pinutol mo yung iyong buto, sa gitna nun, meron ding bone marrow o utak ng buto o bone marrow. Yon ang factory ng iyong immune system. Malinaw? So doon ginagawa ang lahat ng cells na siyang nagbibigay depensa sa ating katawan para hindi tayo magkasakit. Okay? Malinaw? Number 4. Pang-apat, basahin po natin. Because medicines are temporary. Gaya ng sinabi natin, hindi dapat natin ginagawang habit ang pag-iinom ng gamot. Dahil ang gamot ay merong dala na side effects. At itong mga side effect na ito ang siyang maglalason o makakalason sa ating katawan at lalo tayong magkakasakit. Kaya para hindi tayong palagi ang gamot ng gamot, ang kailangan natin ay supplement. Dahil ang supplement, ito naman ay hindi gamot. Ito po ay pangtustos. By the name alone, supplements, pangtustos, pangdagdag. Dahil gusto mong, number 1, kumpleto ka sa nutrisyon. At kung kumpleto ka sa nutrisyon, hindi ka agad magkakaroon ng sakit. So, sa 4 na dahilan na ito na ibinigay ng Harvard University na nagagamit natin sa DXN, dapat ito ang pakakatandaan natin. Na dito sa DXN, ang ating hangarin ay umiwas sa sakit. Ano nga po? Umiwas sa sakit. Okay? So, unahin na natin. Sabi ko, phase 1 tayo. Ang phase 1 ay introduction lang ng mga produkto. Okay? Ini-introduce ko lang sa inyo yung mga produkto. Bakit maganda? Unahin natin spirulina. Ang spirulina, ang tawag dito ay complete complement to food. Kompletong pagkain ito. Ito ay napakayaman sa tinatawag nating amino acids. Ano ba ang amino acids? Ito ang building block ng ating katawan. Building blocks ng katawan. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng enerhiya. Kung hindi dahil sa amino acids, hindi kayo makakarating dito. Kung hindi dahil sa amino acids, hindi kayo makaakyat hanggang 3rd floor. Kung hindi dahil sa amino acid, hindi aandar ang utak nyo. Lahat ng ginagawa natin ay dahil sapat ang ating amino acids. At para mapanatiling sapat ang amino acid sa katawan, dagdagan natin ng spirulina. Sa normal na tao, ang kinakailangan lang natin para magawa natin ang ating pang-araw-araw na galit sa akin. Kinilugan ako. Okay. Sa pang-araw-araw, sa normal na gawain pang-araw-araw, ang nauubos lang ng katawan ay 30% ng energy. 30 to 37%. Kaya pag naubos natin yung 37% ng energy natin, pagod na tayo. Ang tawag doon, fatigue. Pagod, fatigue. Pero ang spirulina, sa dami ng kanyang essential amino acids, nakapagbibigay yan ng 62% energy. 62% energy. Doble sa pangangailangan mo sa araw-araw. Kaya ang iba, pag napansin nyo, kapag nag-spirulina kayo,
natapos ang buong araw nyo, may energy pa kayong natitira. Yes, parang stress tabs. Mas magaling sa stress tabs. Okay? Ganon. It provides you 62% of your needed energy every day. Unlike sa normal body energy na 37% lang. Okay? Ano pa? Ang spirulina, ay mataas sa vitamin B complex. Vitamin B complex. B1, B2, B6, B12. Pag sila ay pinagsabay o pinagsama, tawag natin sa kanila ay vitamin B complex. Bakit mahalaga ang vitamin B complex? Mahalaga ang vitamin B complex dahil tayo ay hindi bumabata. Tayo ay tumatanda. At habang tayo ay tumatanda, yung ating ugat o nerves, ang ating nerves ay nanghihina. Paano natin nalalaman na nanghihina ang ating nerves? Dahil tayo ay nakakaramdam ng pamamanhid, at pulikat. Pag palagi ka nang namumulikat at namamanhid, ibig sabihin, maaaring kulang ka sa vitamin B complex. Kaya kailangan mong magtustos ng spirulina para masolusyonan ang pamamanhid ng kamay at paa. Iba po yun. Iba rin yun. Nervous spasms po ang pinag-uusapan natin. Okay. Nerves. Yes. Peripheral nerves. Okay. So, you need vitamin B1, B2, B6, B12 for healthy nerves. Meron lang ako kukwento sa inyo. Kapag po tayo ay nag-profess, if we profess that we are using DXN, dapat makikita sa ating katawan. Ito yung isang ikwento ko sa inyo, ha? Totoong kwento ito. Sa Cebu, merong lumapit na dalaga sa akin. Sabi niya, naku, doktor, alam mo, ang spirulina, kinakain ko yan. Nauubos ko 10 tabletas ng spirulina araw-araw. Sabi niya, totoo man, doktor. Tingin ako sa kanya. Parang hindi ka naniniwala. Sabi ko, anong sabi mo? 10 tableta ng spirulina? Oh, doktor, everyday 10 tableta talaga ang kinakain ko na spirulina. Sabi ko, naku, Day. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa iyo. Sabi niya, bakit naman, doktor? Kasi, kung 10 tableta ng spirulina ang iniinom mo araw-araw, bakit ang dami ng tagyawat mo? Tsaka yung tagyawat mo, mas malaki pa sa mata mo. Alam niyo po, ang spirulina, mainam sa vitamin B6. Yan o, vitamin B6. Kapag mayaman ang katawan mo sa vitamin B6, tsak, wala kang tagyawat. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya na gumagamit siya ng spirulina. Huling-huli na sinungaling. Bakit? Nandun yung tagyawat eh. Sasabihin mo, nag-spirulina ka, lalaki ng tagyawat mo. O, di ba? So kayo, bago kayo magsalita, na ako, user talaga ako. User, pinagmamayabang mo na user ka. Tapos ang lakad mo, ganyan-ganyan. Ay, nako. Mag-isip ka muna. Huwag magmayabang kapag hindi ka gumagamit ng DXN. Nakikita ang ebidensya. Ano po? Ano pa? Ang spirulina ay mayaman sa mga mineral. Na mga mineral na kailangan ng katawan, katulad ng calcium. Ang calcium ay pampatigas. Oo, di ba? Ang calcium ay pampatigas. Ayan naman eh. Bakit kayo tumatawa? Pampatigas ng buto. Kayo iba ang pumapa. Ma'am ha, iba pumapasok sa isip nyo ha.
Sabi ko, pampatigas sa buto. Ang calcium. Magnesium. Magnesium at iron. Ayan. Magnesium at iron. Pangpalapot. Ang magnesium at iron ay pampalapot ng dugo. Ayun. Malinaw. Pampalapot ng dugo. Iwas anemic. Ito pa. Zinc at phosphorus. Zinc at phosphorus. Ano yung phosphorus na sinisindi? Hindi po. Yan ay mineral. Ito po ay nagpapalakas sa ating baga at puso. Baga at puso. Zinc at phosphorus. Kung kulang ka ng phosphorus, lalo na yung mga bata, pag kulang sa phosphorus, kita nyo, hikain. Ganon. Kaya, ito nga, ang tawag sa spirulina ay complete complement to food. Dahil lahat ng kailangan mo sa iyong pagkain, nandyan na sa isang bote, isang kapsula ng spirulina. Nandyan na. Amino acid, energy, vitamin B complex para hindi manghina ang ugat, mga mineral para mapatibay ang ating buto, ang ating baga, at makaiwas sa pagka-anemic. Andyan na lahat eh. Andyan na lahat. Yan ang kagandahan ng spirulina. Pero hindi lang hanggang dyan ang spirulina. Alam niyo po, ang spirulina ay a very effective blood alkalinizer. Anong ibig sabihin ng blood alkalinizer? Yung nagpapa-alkaline sa blood. Bakit po kailangang alkaline ang blood? Ang tao po na acidic ang dugo, yan ang mga taong nagkakasakit. Okay? Ulitin ko po. Ang taong acidic ang dugo, yan ang nagkakasakit. Bakit? Dahil the more acidic your blood, the more toxins ang na-accumulate mo. The more toxins you have in your body, the more you get sick. Pero kung alkaline ang iyong blood, alkaline ang iyong blood, nagiging strong ang iyong immune system. Kapag strong ang iyong immune system, na ipalalabas mo ang lahat ng toxin sa iyong katawan. So, napapaiwan mo ang sarili mo na malusog. That's why you need an alkalinizer. Maliwanag po? Ano pa? Ito, ang spirulina ay nakakatulong laban sa allergy, laban sa asthma. At ito, gaya nga para sa mga diabetes dahil sa mataas na vitamin B complex, ito'y iniiwas ang tao sa pagpamamanhid at mga pulikat na kagaya ng nararamdaman ng mga taong merong diabetes at mga matatanda. So ma'am, namamanhid? Spirulina. Ano po? Yan ang tatandaan. Spirulina. Spirulina na yon, ano? So, natatandaan ang spirulina? Sunod, Rosel. Rosel, juice at tablet. Okay. Ngayon, ang pagkakaalam natin sa Rosel ay vitamin C lamang. Hanggang doon lang ang alam natin, vitamin C. Pero alam nyo, ang Rosel ay hindi lang vitamin C. Mahalaga ang vitamin C dahil ang vitamin C, yan ang nagpapalusog at nagpapalakas sa ating immune system. Pero, maganda ang ating immune system dahil ang Rosel natin, hindi lang vitamin C, meron itong flavonoids. Flavonoids. Ano itong sangkap na flavonoids? Itong flavonoids ang nagbibigay ng proteksyon sa iyong puso. Nagbibigay proteksyon sa puso. At pinapababa ang banta. Pinapababa ang banta ng sakit sa puso ng 50%.
Yan ang findings ng American Heart Association Report 2008. Akala nyo, DXN lang ang may mga study tungkol sa Rosel, ano? Pero sabihin nyo, hindi. Pati yung American Heart Association, mga dalubhasa na Amerikano sa puso, sa kanilang report noong 2008, ito ang nakita nila. Compared to vitamin C alone, mas maganda ang Rosel. Dahil Rosel is vitamin C plus flavonoids. The addition of flavonoids gives you security. Nagbibigay sa iyo ng seguridad na hindi ka agad-agad magkakaroon ng sakit sa kidney. Sa puso. Kayo talaga. Andyan na oh! Ano ba yan? Ano ba yan? Andyan na. Saan kayo? Natutulog? Gising. Oh. Ulitin ko ha. Maganda ang vitamin C. Pero mas maganda ang Rosel dahil ito ay vitamin C na may kasamang flavonoids kasi ito ang nagbibigay ng proteksyon laban sa sakit sa puso. Ayun. Baka mamaya sakit sa utak. Naku, malin. Masabi niyo doon sa mga recruit niyo, ito flavonoids para hindi ka magkaroon ng sakit sa utak. Ay nako. Masaya tayo diyan. Masisisi tayo. Sabihin, mali-mali namin ang sabi mo. Sira ulo pa rin yung ano. Binigyan ko ng 10 bote ng Rosel. Sira ulo pa rin. Ay, hindi pala yun pampaigi sa sira ulo eh. Para dapat yun sa puso eh. O, iba-iba. Natutulog ka. Ang pakinig mo, hindi puso. Ay, nako. Yan. Pakatatandaan ha? Very clear. Bee pollen. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung ayaw mong tatanda ka kaagad at gusto mong mapanatili na mas makinis ang kutis mo na hindi ka pupunta at gagastos kay Bello, ay mag-bee pollen ka. Dahil ang bee pollen ay maraming sangkap at mayaman sa sangkap na vitamin A. Ano yung vitamin A? Pampalinaw sa mata at pampaganda sa balat, pampatibay sa atay. Yan ang vitamin A. Pampalinaw sa mata, pampaganda sa balat, pampalusog sa atay. Ngayon, iinom ka ng sangkatutak na bee pollen para bumalik ang linaw ng mata mo. Teka, pag yan ay malabo na, hindi na yan maibabalik. Ang ibig sabihin, kapag kayo matalas pa ang mata at ayaw nyong maging malabo o di kaya ay lalong lumabo ang mata mo, kailangan mong mag-bee pollen para mayroong kang sangkap na vitamin A. Ayun. Sunod, vitamin D. Ano itong vitamin D? Ito ay tumutulong para maging malusog ang ating buto. Vitamin D. O ngayon, dalawa pala doktor para pampalusog sa buto? Opo, dalawa po. Ang isa po ay nasa spirulina, ano yon? Naku, andyan naman. Calcium! Ang pinag-uusapan natin ay buto. Di ba sabi ko pag may calcium, may tumitigas. Buto. Calcium. Ang isa pa na pampatibay ng buto, vitamin D. Vitamin D, andyan na po nakasulat Vitamin D. Ito, pakatatandaan nyo. Ang vitamin D at calcium hindi pwedeng ipaghiwalay. Ano po sinabi ko? Ang vitamin D at calcium ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi paghiwalay sila, hindi rin titibay ang iyong buto. Kung calcium lang, hindi titibay ang iyong buto. Kung vitamin D lamang,
hindi rin titibay ang iyong buto. Ito ay mag-asawa at palaging magkasama. Kasal yan sila, legal. Hindi gay marriage. Lalaki at babae. Ganito yan. Konting kwentong bastos. Para mas maintindihan. Alam mo kasi, pag nagkwento ako ng medyo bastos, mas madaling naintindihan. Ganito yan. Simulan natin kay vitamin D. Saan nakukuha ang vitamin D? Sa bee pollen. Maliban sa bee pollen, ay hindi po. Mali po. Yan ang pagkakamali na sinasabi ng ating mga teacher. Kaya po tayo ginawang K-12. Ang vitamin D po ay galing sa ating gulay. Lalo na yung mga berdeng gulay. Pero, yung mga vitamin D na nakukuha natin sa ating gulay, yan ay sa form of vitamin D3. Anong vitamin D? D3. At yung vitamin D3 ay inactive. Inactive. Tulog. Hindi pakikinabangan. So, kumain tayo ng malunggay. Yung vitamin D3 na galing sa malunggay, saan pupunta yon? Hindi. Galing sa tiyan, saan pupunta? Sa ilalim ng balat. Sa ilalim ng balat. Anong ginagawa nun sa ilalim ng balat? Natutulog. Natutulog ang vitamin D3. Anong hinihintay? Ang sikat ng araw. Ang sikat ng araw. Kaya yung vitamin D3 na nasa ilalim ng iyong balat, kapag nasikatan ng araw, nagigising at nagiging vitamin D1. D1. Kaya yung vitamin D1 gising na. So, yung vitamin D1 na yan nagising na, saan pupunta yan? Saan pupunta? Maghahanap ng asawa. Maghahanap ng asawa. Sinong aasawahin? Si calcium. Magpapakasal. Alam naman natin na pag may kinasal, ang kasunod nun ay honeymoon. Totoo? Honeymoon. At kapag may honeymoon, may tumitigas. Ang buto. Yan. Pag nag-honeymoon si calcium at si vitamin D, tumitigas ang ating buto. Yan. Malinaw? Kaya kita nyo dyan, yung mga tabletas dyan, na calcium plus vitamin D3. Di ba? Ganun na rin. Actually, mas nauna tayo eh. Matagal na tayong may bee pollen. 1996 pa, may bee pollen na. Yung mga iba nila na, ay, ganun pala, ang vitamin D at hindi pala pwedeng calcium lang. Bakit? Kasi sabi ng mga taga-Pfizer, bakit marami pa rin osteoporotic? Palagi na kami nagbibigay ng calcium. Hindi pala pwedeng calcium lang, hindi maaaring calcium lang. Dapat may kasamang vitamin D. Ganon yon. So, ang sikat ng araw, siya lang ang pampagising para maging ang vitamin D na natutulog ay maging vitamin D na gising o vitamin D1. Malinaw? Ganon. Sir? Ang alin po? Bakit po? Mamaya po. Kasi nabasa nyo na yung lecithin. Ano po? Nauna si Sir, advance kasi si Sir eh. Ang iba kasi hindi pa advance eh. Okay. Vitamin E. Ano naman yung vitamin E? Nasa vitamin E pa tayo. Ito naman ang nagpapaganda sa ating balat at kutis. Yung vitamin E natin, yan ang nagpapatibay, ang bumibinat at nagpapaganda sa ating kutis. Gusto mo wala kang wrinkles kaagad? Dapat
mag-supply ka ng mayaman na vitamin E sa iyong katawan. At sa bee pollen, maraming vitamin E para yung iyong balat ay hindi ka agad magkaroon ng kulubot. Ganon yon. Kaya, look young. Look young with bee pollen. Look young. Stay young with bee pollen. Ngayon, gusto mo maging healthy and fit, mas-sexy and fit. Ito, ang bee pollen, hindi lang vitamin A, D, at E. Ito ay may lecithin. Lecithin. Ano tong lecithin? Ito ay isang fat emulsifier or fat dissolver. Yan ang tumutunaw sa taba. Lecithin. Tumutunaw sa taba. Lecithin na nasa bee pollen, pampatunaw sa taba. Kaya ang matataba, mag-bee pollen. Ganon. Oh. Ito ay nagtatanggal ng kolesterol at sobrang taba sa ating katawan. Lecithin. Yan ang benepisyo ng bee pollen. So, malinaw po. Malinaw. Pag naintindihan ang produkto, mas madaling ibenta. Okay? Next, cordyceps. Cordyceps. Sabi, doktor, anong gagawin ko sa cordyceps? Ay mahal, napakamahal. Ang isang bote na 120 tablets, 1,940. Doktor, ang mahal naman. Pero pag naintindihan mo, ang gamit ng cordyceps sa katawan, bibilhin mo. Bakit? Number 1, ang cordyceps may sangkap na cordycepin. Cordycepin. Ang sangkap na cordycepin, ang siyang nagpapatibay sa iyong kidney at baga. Bakit? Kasi ang kidney, atay at baga, ang siyang naglilinis sa ating katawan. Yan ang mga basurero. Yan ang mga Metro Aid. Yan ang mga MMDA ng ating katawan. Ang ating kidney, lungs, at liver. Kaya para mapanatiling malusog ang kidney at liver at lungs, kailangan natin ng cordyceps na may sangkap na cordycepin. Dahil ang cordycepin, yan ang nagpapatibay lalong-lalo sa ating kidney at baga. Ano pa? Ang cordyceps ay merong polyamines. Polyamines. Ano itong mga polyamines? Ito ay mga uri ng protina. Uri ng protinang makukuha lamang sa cordyceps. At anong ginagawa ng polyamines? Ito ang nagpapaganda sa paglaki, lalo na sa mga bata. Dahil pinapadami nito ang growth hormones sa katawan. Kaya kung merong isang tableta na pwedeng ibigay sa bata, cordyceps. Bakit? Lalo na kung medyo pandak ang bata mo, gusto mong lumaki-laki, tumangkad-tangkad ng konti. Painumin mo ng cordyceps para dumami ang kanyang growth hormones. Growth hormones. Sa pagdami ng growth hormones, sa pagganda ng laki. Doktor, kami, ganito na ako, hindi na ako tutubo. Kailangan ko pa rin ng growth hormones? Yes. Kailangan pa rin natin ng growth hormones dahil ang growth hormones ang nagpapanatili ng lakas ng ating cells. Ang growth hormones, again, ang nagpapanatili sa lakas ng individual cells ng katawan. Ano pa? Sa mga lalaki. Sa mga lalaki. Ang polyamines ang nagpapaganda sa semilya ng lalaki. Ang tayo, okay, sa mga may pamilya, ang anak natin ay nabubuo at ang ating karakteristik ay nabibigay natin hati-hati. Ang babae, 50% ng karakteristik na papasa sa anak. Ang kalahati na 50% ay galing sa ama. Ngayon, sa babae, ang inyong karakteristik na napapasa ay nasa ovaryo ninyo. Nasa ovaryo. Sa lalaki,
ang karakteristik na napapasa nyo sa inyong mga anak ay nasa semilya ninyo. Ibig sabihin, mga kababaihan, kapag ang resulta ng inyong pagmamahalan ay hindi kaaya-aya, alam nyo kung sinong sisisihin. Sinong sisisihin? Si Daddy. Eh bakit? Pangit ang kanyang similya. Yan, no? Kapag hindi, kaya kayo mga lalaki, gusto nyo medyo gwapo ang inyong anak, ay mag-cordyceps kayo. Medyo gwapa, magandang anak nyo, ay mag-cordyceps kayo. Ganon. Okay? Nakuha nyo? O, isa pa. Ang cordyceps at pinakamahalaga sa lahat, kalimutan nyo na yung mga similya-similya na yan. Kalimutan nyo na yung mga growth hormone. Ito ang hindi nyo dapat kalimutan. Ang cordyceps ay merong sangkap na vanadium. Yan, vanadium. Isulat, vanadium. Ito ay tumutulong para maibaba ang asukal sa dugo. So, ang vanadium ay mainam sa mga may diabetes. Dahil ito, sa kawalan ng insulin, ang vanadium ang siyang tumutulong para maibaba ang blood sugar. Kaya, cordyceps, mahal, pero kung diabetic ka, mura. Dahil alam mong panlunas sa iyong mataas na blood sugar eh. Oh, di ba? Ang metformin na binibigay ng doktor, maiging magpababa ng blood sugar, pero nakakasira sa atay. Ang cordyceps na may vanadium, nakakababa ng blood sugar, pero hindi ka mamamatay. Yun na lang ang tatandaan nyo. Oh, may metformin ako maintenance eh. May glimepiride ako na maintenance eh. Oh. Pero yung metformin mo, sisirain niyang atay mo. Ang cordyceps, hindi. Yun ang dapat yung pakatatandaan. So, cordyceps, para sa diabetes, dahil ito may vanadium na parang insulin. Ayun. Pinakamadali lang yan eh. Bakit mo ako bibigyan ng cordyceps? Kasi po, diabetic kayo. At itong cordyceps namin ay merong sangkap na vanadium na siyang nagpapababa sa blood sugar katulad ng insulin. Napakadaling i-explain. Benta ka agad. Ganun lang yun eh. Kaya tayo nagkakaroon ng product presentation. Malinaw na? Tuloy? Lion's mane. Sabi ng ating mga guro, ang pampaganda daw sa ating memory, pampaganda sa memory ay mani. Sabi ko sa inyo, mali. Hindi mani ang pampaganda sa memorya ng tao. Meron akong downline na tricycle driver sa Bacolod. Sabi niya, ay doktor, totoo yan. Hindi mani ang pampatibay, pampalinaw sa pag-iisip. Bakit? Mula elementary hanggang nag-high school ako, kumain ako ng kumain araw-araw ng mani, nagtatae ako sa mani, tingnan mo ako ngayon, doktor, tricycle driver pa rin. Sabi niya ganun. Sabi ko, oo nga eh. Kasi wala sa mani ang kailangan ng utak. Ang kailangan ng utak ay ang kanyang pagkain, ang brain cells. Ang brain cells natin ay may sariling pagkain at ang pagkain nila, ang tawag doon ay nerve growth factors. Yan ang pagkain ng brain cells. Nerve growth factors. At ito ang nagbibigay ng kalusugan sa ating utak. At gumaganda ang ating memorya. So, anong nagpapaganda sa memorya? Nerve growth factors. Saan galing ang nerve growth factors?
sa lion's mani. Ay, oy, ital ni. Lion's mani. Kayo talaga. Mani o mani. Hindi sa mani na peanuts, kundi sa lion's mane. Lion's mane. Okay? Ngayon, ayaw mong magkaroon ng Alzheimer. Anong Alzheimer? Pagkalilimutin o pagkaulianin. Kailangan mo ng lion's mane para tumibay ang iyong brain cells. Isa pa, ang lion's mane ay isang nootropic. Nootropic. Ang ibig sabihin ng nootropic, ito yung binibigay sa mga pasyenteng nagkaroon ng stroke. Dahil may konting damage sa brain. Na damage sa stroke, di ba? So, kailangan mo ng lion's mane para maibalik yung sigla ng brain sa taong nagkaroon ng stroke. Ako po, totoo lang, ito, positive experience. 4 na po ang stroke patients ko na binigyan ko ng lion's mane. Imbes na sitikulin ang ibigay ko, lion's mane ang binigay ko. At ngayon, after 1 year, lahat sila tuwid maglakad. Hindi yung ganon. Hindi ganon ang mga pasyente ko. Tuwid, parang hindi ka na-stroke salamat po, doktor, sa lion's mane. Dahil sabi ng American Neurological Association, mga dalubhasa sa utak, ang lion's mane ay isa ding nootropic. Dito sa Pilipinas, ang pinakasikat na nootropic ay citicoline. Di ba? Kung kayo ay merong mga pasyenteng na stroke, kilala nyo ang citicoline. Ang problema sa citicoline, napakamahal. Ang isang kapsula ng citicoline na branded ay 125 pesos. Pag sinabi ng doktor na 2 times a day, yari ka. That's 250 pesos a day. Pero ang iyong lion's mane, na ang bisa ay katulad din ng citicoline as a nootropic, ang isang tableta ng lion's mane mo ay 9 pesos. Kahit gawin mo pang 6 na tabletas yan, ilan lang na? 6 times 9. 9 times 6? 54. 54 pesos kontra sa 250 pesos. Saan ang mas mura? Ganun din naman, para sa stroke. Nakuha nyo? Economics pa rin ang DXN. So maghanap kayo dyan ng nagawa ganun. Good morning, partner. Good morning. Uminom ka ng lion's mane. Ay nako. Minsan kasi hindi natin alam. Yun lang ang problema, di ba, sa DXN? Hindi natin alam kung kanino ibibigay. Bakit ako bibili niyang sangkatutak na yan? Sige na, bilhin mo. Ba't mo ako pinipilit na bilhin yan? Points ko rin yan. Sige na. Ganun no? Ang iniisip, points. Pero hindi natin naiisip ang tulong sa ibang tao. Kasi pag inuna natin ang pantulong sa ibang tao, ang points papatak lang yan. Yan. So malinaw na? Para sa malusog na utak, lion's mane. Andro G. Ang Andro G ay may sangkap na andrographolide. Andrographolide. At itong andrographolide ay napatunayan sa Amerika, doon sa New York University, Langone Medical Center sa New York, USA. Napatunayan ng New York University na ito ay 7 beses na mas 7 beses, anong potency? Mas matibay o mas mabisa? 7 beses na mas mabisa laban sa, ano yan? Ano yung flu? English kasi nosebleed. Trangkaso. 7 beses na mas mabisa laban sa trangkaso, laban sa ibang mga gamot. Ako po, personal experience,
na feel ko, napapakiramdaman ko na mukhang magkakatrangkaso ako. Uminom ako 2 kapsula lang. 2 kapsula. Kinabukasan po, diretso akong trabaho, parang walang nangyari. Ito pa, sa anak ko. Nung 1 linggo lang, yung anak kong babae, sabi niya, Dad, I feel sick. Parang meron akong flu. Sabi ko, sige anak, uminom ka ng 1 Andro G at 1 kutsara na Rosel. So, 1 Andro G na kapsula plus 1 kutsarang Rosel, inom niya nung gabi. Kinaumagahan, tinawagan ko siya kasi nandito na ako sa Maynila eh. Nagkamarin. Oh, habang naghihintay ako ng aking sermon sa kamarin. Tawag ko dito, sermon eh. Sa habang inintay ko na mag-sermon ako sa kamarin ng DXN, tinawagan ko yung anak ko. Kamusta ka na? Sabi niya, Dad, I'm in school. Nasa school ako. Ha? Pumasok ka? Akala ko tatrangkas. Dad, wala na akong trangkaso. Okay na pakiramdam ko. 1 Andro G lang at 1 kutsarang Rosel. Kahapon, kapitbahay ko, nag-text, Dok, nasa bahay ka ba? Yes. Bakit? Anong problema mo? Doktor, parang magkakatrangkaso ako. Meron akong low-grade fever, lagnat, at masakit ang aking likod. Mukhang magkakatrangkaso ako. Anong bibilhin ko? Huwag kang bumili. Halika sa bahay. Meron ako ditong Andro G. Bibigyan kita. Binigyan ko siya ng 10. 10. Binigyan ko siya ng 10 na Andro G, na capsule. Pero sabi ko sa kanya, mag-take ka lang ng 2 muna. So, nag-take siya ng 2. Kaninang umaga, 4:00, bago ako pumunta ng airport, papunta rito, kinamusta ko siya. Sabi ko, gising ka na. Ay, opo, doktor, gising na ako. O, anong pakiramdam mo ngayon? Ay, doktor, okay ako. Hindi natuloy yung aking sipon, nawala ang bara ng ilong, nawala ang sakit ng aking katawan, at hindi na ako nilagnat. 2 kapsula lang ng Andro G. Kaya, totoo, nakaka-relate ako sa sabi ng New York University Medical Center. Totoong ito ay mabisa, 7 beses na mabisa. Panlaban sa trangkaso. At ano pa? Itong Andro G ay magandang proteksyon. Magandang proteksyon sa iyong atay. Mas maganda kaysa sa Silimarin. Ano yung Silimarin? Ano yung pinakakilalan yung Silimarin? Liver Aid. So, ibig sabihin ng Andro G na may andrographulide ay mas mabisa sa pagbigay proteksyon sa inyong atay kesa sa Liver Aid. Malinaw. Protection laban sa trangkaso, Andro G. Protection para hindi magkasakit sa atay, Andro G. Nandyan lang yan na. Nasa DXN lang. Power! Power, pero ang palakpak. Power. Kulang pa, hindi pa nag-Andro G eh. Ayun, potency. Grabe ang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grabe ang poster ng potency. Ano ba ito? Ito ay makapangyarihang kombinasyon ng mga herbs. Siyam, tongkat ali, ganoderma, cordyceps, kayosekang, lalanggrass, butea superba, celery, black pepper, at green tea. Pinagsama. Lahat yan. At itong potency ang siyang magandang pandagdag sa ating stamina. Ano yung stamina? Lakas. Yung kapag pagod-pagod ka, na kagigising mo lang pero nag-aantok-antukan ka na dahil ayaw mong pumasok sa opisina, kailangan mo ng potency para ikaw ay magising at pumasok sa opisina. Maliban kung ang pinapasukan mo ay sa Makati City Hall. Kasi ngayon, hindi ka makakapasok sa Makati City Hall. Magulo sila. Pero kung kailangan mong pumasok sa opisina at parang inaantok ka,
kailangan mong mag-potency. Dahil ito ay magbibigay sa iyo ng stamina. Ano bang lakas ang naibibigay ng potency? Ano bang kakaibang lakas ang naibibigay ng potency? Doktor, ayan, ang kakaibang lakas na bigay ng potency. Number 1, actually, ang potency, it improves your blood circulation. Nagpapaganda sa daloy ng dugo. Yun. Pinapaganda ang daloy ng dugo sa buong katawan. Dahil pag maganda ang daloy ng dugo, at ang isang lalaki ay naging excited, sa bilis ng daloy ng dugo, ang bilis din ng pagtigas. Naintindihan nyo na yon. Pag mabagal ang daloy ng dugo, kahit anong excited, ang bagal. Titingnan pa, bilis naman siya, bilis. Ang iba, katatayo lang, baba na ulit. Gayon. Kasi minsan, dahil sa pangit na sirkulasyon. Pero pag maganda ang circulation, walang bara. Walang bara kung saan-saan. Pag sabi ni Kapitan, papasok ako sa City Hall. Boom! Gigising si Kapitan. Kasi papasok na siya sa City Hall. Ayun. Ano pa? It improves kidney function and kidney health. Pinapatibay ang ating kidneys. Yan ang pinakamaganda sa potency. Pinapatibay ang ating kidneys. Okay, ano pa? Increase stamina and sexual libido. Ayun ang sabit natin. Minsan ang mag-asawa ay pagsabing, good night, dear. Yung isa doon nakaharap, yung isa dito. Not enough vitamins. Kailangan magpotency para magkaharap at magkapatong-patong. Minsan hindi na magkaharap at magkapatong-patong kasi hindi nagpotency, wala nang gana. So ibalik ang gana, magpotency. Yan katulad niyan. Hindi lang sa lalaki ang potency, sa babae rin. Bakit? Strengthen female uterine function. Anong ibig sabihin yan? Sa mga babaeng buntis at mga nganak. I-qualify ko yan mga nganak. Hindi sa kakabuntis lang yung sa mga babaeng mga nganak na. Yung kabuanan, 8 months, 9 months. O kaya 7 months, 8 months, 9 months. Bigyan ng potency. Bakit? Ang potency ay nagpapatibay sa matris. Bakit kailangang matibay ang matris? Dahil parang hindi masisaryan. Maganda ang pag-ire. Pag-ire niya, diretso ang ire. Labas ang baby. Hindi masisaryan. Ang iba kasi yung mga babae, ang arte, Doktor, isisaryan mo na ako. Ako sinasabi, tumigil ka dyan. Magpalabas ka muna ng 40,000. Mag-usap tayo pag meron na. Sabi kong ganun sa kanila. Iiri mo yan. Ano yung doktor? Sabi ko, 40,000. Ay, doktor, sige na, iri na ako. Diba? Pag narinig kasi yung 40,000, iiri na. Minsan ganun, maaarte. No? Ngayon, para umiri ng tama, makairi ng tama, sabihin nyo, mag-potency ka. Mag-potency para tumibay ang matris. Sa panahon ng mga nganak, kapag iri mo, matibay ang matris mo. Ano pa? Pagkatapos niyang manganak, hindi siya magbi-bleeding. Yan ang maganda sa potency. Kasi ang iba, pagkapanganak, mahina ang matris, bleeding. Nararas pa kaagad. Kasi magbi-bleeding. Pero kapag nag-potency, pag-ire, paglabas ng bata,
kakaunti ang bleeding kasi nakokontrol ng potency. Kaya ang potency, hindi lang pang bastos. Iba sa atin kasi, pag sinabi potency, bastos ka agad pumapasok sa isip. Sir, ayun, pag ang pelvic bone naman po ay masikip, ay talagang masisisaryan yan. Oh. Pero ang sinasabi ko po kasi, marami ngayong kababaihan, kahit normal ang buto, balakang, ang buto sa balakang kahit normal, cesarean ako, cesarean. Lalo na yan si Chris Aquino. Oh. Di ba? Ang aarte. Pwede namang ilabas, pero ayaw, kasi sakit daw. Masakit. Nung ipasok yung ibang ulo dyan, hindi masakit. Nung lalabas na yung ulo ng iba, masakit na. Ano ba yan? O, di ba? Ganon. And sa mga lalaki, potency, it prevents. O, nakakaiwas tayo sa impotence. Impotence. O, ano yon? Yung ari ay parang bubble gum. Umiinat na lang pero hindi tumitigas. Oh, impotence. Yan ang kagandahan ng potency. Okay? Next. Ito ang number 1 na produkto ng DXN. Ang Ganoderma lucidum. Dalawa yan. Yung RG at GL. Alam natin na ang RG ay galing sa mushroom na more than 180 days old. Ibig sabihin, mature. Mature na mushroom. Bakit? Kasi mayaman ito sa polysaccharides. Mayaman sa polysaccharides. Bakit kailangan natin ng polysaccharides? Dahil itong polysaccharides na galing sa RG o yung matandang mushroom, yan ang tumutulong patayin ang cancer cells. Tumutulong na patayin ang cancer cell sa pamamagitan ng tinatawag na yung prosesong tawag ay apoptosis. Apoptosis. Ano ang kaibahan ng apoptosis sa chemotherapy? Kapag ang isang tao na may cancer ay binigyan ng gamot na chemotherapy na gamot, pinapatay nung gamot pareho yung malusog na cell at yung may sakit na cell. Kaya ang nangyayari, nanghihina yung taong nagke-chemotherapy. Ano nangyayari? Nanlalagas ang buhok, namumutla, nagsusuka, hindi makakain ng tama. Yun ay resulta o side effect ng chemotherapy. Dahil ang chemotherapy, pinapatay pareho ang malusog na cell at ang may sakit na cell. Pero, sa paraang apoptosis, kapag ang polysaccharide na galing sa RG, saan galing? O, yung polysaccharide na galing sa RG, pumasok sa katawan at nanuot doon sa malusog na cells. Ang cells na malusog ay lalong lulusog, lalakas. Pero kapag itong polysaccharide ay nanuot doon sa may sakit na cells, yung cells na may sakit katulad ng cancer cell, itong cancer cell ay malulusaw o matutunaw. Tutunawin siya ng polysaccharide. Ang tawag sa prosesong yon, apoptosis. Ngayon, ang isa, GL. Itong GL ay galing din sa Ganoderma na mushroom, pero ito yung tinatawag nating less than 90 days old or baby mushroom. Less than 90 days old. Bakit? Ang less than 90 days old or spores na mushroom ay mayaman sa titerpenes. Ano yon? Titerpenes. Yan, titerpenes. Itong titerpenes
naman ang pumipigil. Again, pumipigil sa pagdami ng kanser. Kaya sila ay magkasabay. Ano pa? Ang titerpenes ay anti-inflammatory. Anong ibig sabihin ng anti-inflammatory? Laban sa pamamaga. Kaya kayo, pag meron kayong arthritis, napakagandang mag-RGGL. Doon po ako napabilib sa DXN. Noong 2006, hindi po ako naniniwala sa herbs. Wala akong paniwala. Kasi kami mga doktor, masyadong paniwala sa aming kaalaman. Pagdating sa alternative medicine, hindi namin yan, hindi ko yan, sus, nako, ano ba yan? Oh, kaya nga tawag, quack doktor daw, sir. Pero alam mo, nung panahon na yon, noong 2006, marami po akong medical problem. Nagpasimulang lumabas ang aking mga problema. Ang edad ko noon ay 37 years old pa lang. May arthritis, may high blood, mataas ang blood sugar. Lahat tinikman ko, gamot at erbo. Pero walang nag-obra. Walang umubra na tuloy-tuloy. O obra lang ng sandali, mawawala agad ang bisa. So, nung dumating ito, yung isang pasyente ko, nilapitan ako ng pasyente ko mismo, sabi niya, Doktor, try mo lang, try mo lang RGGL. Sabi ko, ang dami ko na subukan, parang wala epekto. Kaya hindi ako naniniwala na. Sabi niya, Doktor, sige, ito na lang. Ito na lang. Wala namang mawawala sa'yo pag iyong, itry eh. Sabi ko, tama nga naman. Walang mawawala sa akin kung aking itry. Kaya doon ako nasimula, nakilala ko yung DXN. Gumamit ako ng RGGL, himala. Himala. Sa loob ng 3 linggo. Sa loob ng 3 linggo na nag-DXN ako, RGGL lang nawala yung arthritis ko. Sabi ko, iba ito So, ni-research ko, ay totoo pala. Panlaban pala talaga ito sa arthritis. Ang titerpenes. Ngayon, tinuloy-tuloy ko siya. After 5 months, lumipas ang 5 buwan, nagtaka ako kasi ang aking blood pressure naging normal. Ba? Talaga? Naging normal ang blood pressure ko sa loob ng 5 buwan. At tinuloy-tuloy ko pa rin. At alam niyo po, after 9 months, na paggamit ng RGGL, yung aking timbang na 221 pounds, bumagsak sa 158 pounds. Yung aking belt po, yung aking waistline, ako po ay 42. Waistline ko, 42. Kaya noong mga panahon na iyon, hindi ako nakakabili ng mga pantalon sa mall. Alam niyo po, ang sa mall, ang pinakamalaking pantalon doon, 38. Ako, 42. So, lahat ng pantalon ko, pinapasadya. Pero ako, ngayon, bili ako ng bili ng mga maong. Dahil ang aking waistline ngayon ay 36 na lang. Dahil sa DXN. Kung ayaw niyong maniwala, may picture pa ako dito ng mataba ako. Pakita ko mamaya sa inyo. Kung ano ako kataba noon. Kaya, sinasabi ng mga kasama kong doktor, anong nakabuwang sa'yo? Na bakit DXN ka ng DXN? Sabi ko, tingnan nyo naman ako. Kung hindi dahil sa DXN, hindi ako magmumukhang ganito. Laki ko kaya. Kaya ngayon, sa aking linya, tuwa ako. 7 ang doktor under ko. 7 ang downline ko na doktor.
Dahil lang dyan. Ang isa pa yung tiya ko. Alam mo yung tiya ko, nakakatuwa. Kasi yung pinsan ko na nurse, anak niya, yun ang nag-member sa DXN. Ngayon, pumunta ng Thailand. Doon na nagtatrabaho sa Thailand. Naiwan niya yung kanyang 90s na battle ng DXN. Sabi mo, hindi ako naniniwala dyan eh. Pero kasi nasasayangan ako, yun lang sa isip niya. Nasasayangan siya sa iniwan ng anak niya na RGGL. So, ininom niya. Walang reason at all. Ininom niya lang kasi nasasayangan siya. Pero ngayon, nagpa-enroll siya. Last December, pumasok siya. Nagpa-downline siya sa akin sa DXN. Bakit? Nawala ang kanyang arthritis. Hindi niya inisip na mawawala ang arthritis niya. Kanyang inisip lang ay sayang. Iinumin ko kasi sayang. Pero nung nawala ang arthritis niya, tuloy-tuloy ang DXN, sabihin ko sa inyo. Oh, ganun lang eh. Patry nyo lang. Try. Okay? Ganyan. At itong findings na ito, hindi ito DXN na findings. Ano po? Ito po ay findings ng Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa New York. Ang Memorial Sloan Kettering Cancer Center po ay ang number 1 na ospital na nagtitreat ng cancer sa buong mundo. The number 1 cancer treatment hospital in the whole world. That's Memorial Sloan Kettering Cancer Center. At sila ay gumagamit ng Ganoderma sa kanilang mga pasyenteng may cancer. Kung ang number 1 hospital na nagtitreat ng cancer ay gumagamit ng Ganoderma, ano pa kaya tayo sa DXN? Diba? Yan. Ngayon, ang Lindsay Coffee, na siyang meron ding Ganoderma. Itong Lindsay Coffee, ito ang pinakamababa ang caffeine. Dahil sa kape, ang pinag-aawayan lang naman sa kape, ang pinagdedebatehan sa kape, ay caffeine. Pag mataas ang caffeine, nagiging ano? Balisa. Nagiging nerbyoso. Dahil sa mataas na caffeine. Kaya dito, sa DXN, meron tayong Lindsay Coffee na naibaba natin. Sa technology, by the use of the technology, advanced technology, ang caffeine ay naibaba ng 0.06% per 100 grams of coffee extract. Napababa ang caffeine para walang masamang epekto. At ito ay hinaluan ng Ganoderma. Hinaluan ng Ganoderma para mapagtibay ang immune system at nabibigyan ng oportunidad ang ating katawan na lubaban sa sakit. Yan ang ating Lindsay Coffee. Ngayon, meron din tayong Kokoshi. At itong Kokoshi ay pinaghalong Ganoderma at kakao. Bakit mahalaga ang kakao? Kasi sa kakao merong theobromine. At iyong theobromine na ito ang nagpapa-increase, nagpapataas, nagpapadami ng ating serotonin sa ating utak. Bakit ba kailangan mong mas mataas na serotonin sa utak? Para ang iyong behavior at ang iyong mood, ang modo at ating galaw ay makontrol. Minsan tayo, pagising sa umaga, talagang nakagaw na. Ay, good morning. Good morning ka dyan? Ganun ka agad. Wala na sa mood. Ibig sabihin, mababa na ang serotonin sa utak. Para maging mataas ang serotonin at hindi yung pagising, good morning! Hi, good morning! Nakapag kape at nakapag kokoshi. Yan. So, to help control your mood and behavior, you need kokoshi. Again, flavonoids. Ang kokoshi, meron ding flavonoids. Protection sa puso at sa utak. Para hindi kayo magka-brain damage at magka-heart attack. Lalo na yung mga bugnutin. Yung mga bugnutin na tao, magagalitin, malapit yun sa brain damage at heart attack.
Kaya para mailayo nyo ang sarili nyo sa brain damage at heart attack, Coco Shield. Yan. Oh, sunod. Meron tayong kape, meron tayong tsokolate. Alam niyo ang kasunod? Tsaa. Oh, may tsaa tayo. At itong tsaa na ito ay kombinasyon ng licorice, lavender at ganoderma. Licorice, ito ang tumutulong na makaiwas tayo sa hyperacidity at ulcer. Acid at ulcer. Bakit? Ang licorice ay nagiging parang sapin sa tiyan. Sapin. Bakit kailangan magkaroon ng sapin sa tiyan? Para hindi mapaso ng asido. Dahil ang ulcer ay dahil sa asido sa katawan. Bakit kinakain ang tiyan natin? Kasi hindi natin nilalagyan ng laman sa tamang oras. So yung asido, wala siyang tutunawin, ang tutunawin niya ang tiyan mo. So para hindi magkaroon ng problema sa tiyan, mag-spikati. Kasi yung licorice, magdadagdag yun ng sapin sa tiyan, at kung dumating yung asido, yung sapin sa tiyan, yun ang kakainin ng asido, at hindi yung tiyan. Lavender. Ano po lavender? Ito ay nagpaparelax sa katawan at utak. Yung tawag nating aromatherapy. Lavender. So yung lavender na inihalo sa spikati, nakakatulong na mapagparelax ang katawan at utak. At, syempre, ganoderma na siyang nagpapatibay sa ating immune system. Yan ang kagandahan ng tsaa ng DXN. Kaya kung ayaw nyo sa caffeine, ayaw nyo Dok, may 0.06% pa rin yung kape. Dito ka sa tsaa, kasi itong tsaa ng DXN, walang caffeine. Yan. Kaya, maganda ba? Maganda ba? Kaya again, ulitin ko, sa pasimula, sabi ko sa inyo, magpili kayo ng investment nyo. It's up to you to make a wise choice where you put your investment. Saan ka mag-i-investment? Sa iyong kalusugan, o maghihintay ka na magkaroon ka ng sakit, tsaka ka mag-invest? Nasa sayo. Basta sinabi ko na. Wala nang sisihan. Okay? The food you eat can be either the safest and the most powerful form of medicine or the slowest form of poison. So the food you eat, kung supplement ang ipinapasok mo sa iyong katawan, maaaring yan ang pinakamagaling na gamot. Pero kung gamot naman ang ipinapasok mo sa katawan mo, maaaring yan ay lason. So ikaw ang pipili. Walang makakapili. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw siyang may control sa iyong kalusugan. Again, sa aklat na Health Reformer, page 29, paragraph 3. Sa aklat na Health Reformer, page 29, paragraph 3. Our physical, mental, and moral powers are not our own. It is lent to us by God to be used for His service. Ang ating physical, mental, at moral na mga lakas. Ibig sabihin, ang ating health, hindi yan ating pag-aari. May iba sa atin sasabihin, pakialam mo sa buhay ko. Kung ang pakialam ko sa iyo ay maging malusog ka, masama ba yun? Hindi mo masasabi sa sarili mo na, huwag kang makialam sa akin. Dahil yung katawan natin, hindi yan sa atin. Yan ay pahiram. Pahiram ng Diyos para sa kanyang serbisyo. Kaya, if we wish to have health, we must live it. Kung gusto nating manatiling malusog ang katawan, isabuhay natin yan.
isabuhay ng totoo. Sa aklat na The Youth's Instructor, page 9, paragraph 1. The Youth Instructor. God is the what? Again, parang ay hindi kayo ang sang-ayon na. God is the of the whole man. Ang tao, ang pagkabuo, ang kabubuang pagkatao natin, ang may-ari niyan, ang Diyos. Oh. Soul, body, mind, and spirit. O, wala ka diyang parte. Sa Panginoon niya lahat. It is our duty. Anong duty? Ating obligasyon. Tungkulin. Na mapanatili natin ang kalusugan. Sa pinaka-best natin. Tingnan nyo po, ito matindi. Ito tumatagos. The violation of God's health laws is sin. Ang paglabag sa batas ng kalusugan ay kasalanan. Kaya mamaya sa gabi, ang iba sa inyo, tagay! Paglasing na, away! Ay, nako. Tapos, paglinggo, kala mo kung sinong tupa na nasa simbahan? Ay, nako, magbago na po tayo. Ang totoong kalusugan, bawal alak, bawal sigarilyo, bawal droga. At pinipili ang pagkain. Yun po ang totoong health. Hindi yung katulad sa Cebu. Sinisi ako. Doktor, nag-6 pairs man ako. 6 pairs, Bisaya 6 pairs ng RJJL. Doktor, nag-6 pairs man ako ng RJJL. Bakit ako nag-cancer sa liver? Siniko ng kanyang kapatid na babae, siniko. Sabi, maniwala ka dyan, doktor. 6 pairs nga ng RGGL, araw-araw. Tapos, sanduse ng bote naman ng dry ice na beer. Gabi-gabi. Oh. Di cancer ng atay din ang labas. Ganun ang iba sa atin. Akala natin, nag-RGGL tayo, safe na. Ay, mag-RGGL lang ako, tuloy pa rin ang ligaya. Akala natin ganun? Hindi. Sabihin ko sa inyo, supplements ito, hindi ito gamot. Ang bisa nito, nasa sa pag-aalaga nyo rin ng inyong katawan. Okay? So, therefore, glorify God with your bodies. Oh? Glorify God. Anong ibig sabihin daw? Iyong ipagbunyi ang iyong buhay, ang buhay ng Panginoon sa iyo, sa iyong katawan. Kung palagi kang lasing, ipinagbubunyi mo ba ang Panginoon? Ha? Lasing. Hallelujah! Praise the Lord! Maganda ba yun? Pinagbubunyi ba yun? O kita mo? O, the violation of God's health laws is sin. Kaya, pag-ingatan natin ang ating katawan. Sabi nga, ang iba sa atin, ang iniisip, pagyaman ka agad Oy, gigisingin ko kayo. Dito sa DXN, hindi pareho ng ibang mga, network. Dito sa DXN, hindi pagkayaman ka agad. Meron yan. Kung sa Inchik nga, ito sa Inchik ito sa Chinese. Itong mga karakter na yon, sunod-sunod yan. Sabi Inchik, una health, sunod wealth, katapusan happiness. Hindi pwede health una. Iba atin, health una gusto health agad. Hindi, wealth agad. Dapat health. Kasi pag maingat ka sa iyong kalusugan, susunod ang kayamanan at susunod ang kaligayahan. Ganyan yan. Ganyan ang sunod-sunod. Kahit sa Chinese, ganyan ang sunod-sunod. Health, wealth, happiness. Hindi pwedeng wealth muna, tapos happiness, tsaka na health. Una health. Una ang health. Kaya,
Sa DXN, we care more about your health more than your money. Dito sa DXN, ang tinuturo namin, kaya meron tayong product presentation para kayo ay maging healthy. At pag kayo ay healthy na, sa inyong katawan mismo, you will become a living testament. Sasabihin ng kapitbahay mo, uy, ang ganda ng katawan mo ngayon. Ano ba ang ginagamit mo? Tsaka ka makapagsasabi, ay, nagdi-DXN ako. Ay, patry din. O, sasabihin sa'yo, patry din. Eh kung parehas ka dun sa Cebu, na pinagmamayabang niya sa akin, akala nyo, hindi ko alam, na, hoy, nagte-10 tablets ako ng spirulina, tapos ang tagyawat na nalaki, parang bundok. Paano ka maniniwala doon, di ba? Dapat lumalabas muna sa katawan. Hindi mo maipopromote ang DXN ng tama kung hindi nakikita sa iyong katawan. Ganyan po iyan. Kaya, let's do it the DXN way. Salamat, magandang hapon sa lahat.